Sentence, dito ako sa Manila manonood ng SONA. Hindi po, wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila ngayong Monday. So, finalo up itong si VP Sara kung pupunta ba talaga siya sa SONA. Okay? I-clarify natin yan. Si VP Sara ay nandun po sa Manila by the time na mag-SONA si PBBM, okay? Sa TV na lang po siya manonood, okay? Kamusta naman po? Okay naman, oo. Okay lang po ba? Wala pong issue between Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. So, naging professional po itong si VP Sara. Kung tatanungin siya kung okay lang ba yung relasyon nila kay PBBM, sabi niya, okay lang kami ni PBBM. Wala silang galit na personalan. Okay? Dati ko nang sinabi dito sa Donmar TV na hindi po tayo galit sa mga politicians na mga pasaway. Okay? Hindi tayo galit. Walang personalan. Pero, galit tayo sa kanilang mga ginagawa. Yung mga pasaway na mga government officials, yan ang dapat nating banatan at patikusin. Okay? Para magising sa katotohanan. Kagaya rin ni VP Sara, wala siyang personal na galit kay PBBM. Pero, meron lang silang hindi pagkakaintindihan when it comes to the government na mga galawan. Okay? Last question meron po bang possibility po na ma-hire niyo po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or That is a question na bagay kay Senator Angara kasi siya doon sa OVP. Mamaya darating itong interview na ito patungkol kay PBBM. Pero pakinggan natin buong-buo yung interview ni VP Sara. Parang wala tayong mamiss Opo. Merong isa na Assistant Secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. ano po comment mo daw sa conviction kay Franz Castro? Yung sa convict. So ito na yung comment niya official comment ni VP Sara patungkol po sa nangyari kay Castro na nag-guilty sa child abuse. Conviction ni Franz Castro ng ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. So klarong-klaro yun. Si VP Sara po, nire-respeto kung ano man ang desisyon ng korte sa pag-guilty ni Castro. Okay? So Castro, buong akala mo na kung ano-anong sasabihin ni VP Sara, pero yung pinakikinggan ni VP Sara yung korte. Okay? Pasalamat ka nga, hindi ka binira ni VP Sara eh. Thank you po, maraming salamat po kay Sen Angara po na mga dapat tutupan priority natin. Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. The expectations sila po sa SONA from the President. Ma'am, you're saying na kasi Ano masasabi mo na 20 million daw yung fund para doon sa SONA ko? kasi para ano, madami silang ma-report sa desk kasi hindi sila pagalitan. Ganyan kakulit ang mga mainstream media magtanong. Kayo mga mainstream media naman, huwag kayong magkasabay ng magtanong kay VP Sara. Isa-isa rin naman kasi malilito si VP Sara. Sa SONA po, inaasahan niyo sa SONA, ma'am, sa Monday? Sa SONA sa Monday, meron yang mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS na sinabi ko.
hindi kasi masyado ina-analyze ng malalim. Pero kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. Sabi niyo, 20 million mag-a-attend ng SONA. Nasabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Ano po masasabi niyo na 20 million daw yung fund para doon sa buong SONA coverage? Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of... Tinanong itong si VP Sara, ano ang masasabi mo sa 20 million na budget sa pagkain lang for the SONA? Si VP Sara hindi nagmamagaling. Sabi niya, I'm not part of the Congress or the House of the Representatives na makapag-comment ako dyan. Kung sa iba pa yan, binatikos na yan. Representatives, House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Sige. Ano po ang mga tututukan ng OVP po na program? Yes, sir. Saan po mag-suspend ng yung Brigada Eskwela kung if ever po, ma'am? O hindi na po ba kayo? Ay, tapos na, kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Eskwela kahapon sa Municipality of Carmen sa province of Cebu. Ma'am, priority sectors po na tututukan ng OVP moving forward? Yes, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Siyempre, nandyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan, at para sa LGBT and senior citizens natin. Ma'am, public for you after DepEd, ano po yung aasahan ng public for you? Opo, ang susunod nito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical and burial assistance, at yung Magnegosyo Taday, yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon na hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina, iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance for teachers, gusto naming buuhin sa Office of the Vice President na lawyers for teachers naman. Ma'am, tumaas yung approval ratings nyo, no? Ma'am, mataas pa rin yung trust rating mo. Ano masasabi mo? Well, hindi naman natin binabase yung So, ngayon tinatanong po si VP Sara patungkol po sa kanyang ratings. Ang kanyang approval at ang kanyang trust ratings tumaas. Okay? Meron pa lang ang trust rating siguro yun yung nag-maintain lang, no? 71%. Yung approval tumaas. Pero si Presidente Bongbong Marcos bumagsak po, bumaba po ang rating ni PBBM. Alam nyo na kung ano ang dahilan. Mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, maybe now know why you resigned in the first place as DepEd secretary. Can we know? Ito na. Tinatanong na po si VP Sara bakit nag-resign siya, okay, bilang DepEd Secretary o isa gabinete po ni PBBM. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. Sabi niya, mahaba itong kwento na ito. Bakit siya nag-resign? Mahaba raw ang kwento. We need to sit down so that VP Sara can explain it clearly, detail by detail. Yan ang ibig sabihin po ni VP Sara. Kasi hindi po makapag-concentrate si VP Sara kung dyan lang sa ambush interview siya magpapaliwanag. No? Sana may press con to be given by the media, no, na si VP Sara para po ma-discuss ni VP Sara ang mga detalyeng mga pangyayari patungkol dito sa kanyang pagbibitiw. Okay? Heto pa. We need a sit down for the reasons. Remember ang ginamit niya na word is reasons with S. Meaning, marami po itong hindi pagkakaunawaan ng presidente. Reasons with S.
So madaming rason ito bakit siya nagbitiw. Okay? Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa. Merong personal sa kanilang dalawa. Merong personal. Ano kaya yun? Pero hindi to pwedeng i-explain ni VP Sara in just an ambush interview kasi minsan mami-misinterpret eh. 'Di ba? So kailangan we need to sit down. Medias will be around VP Sara, si VP Sara sa gitna, yung formal po, yung talagang mahaba-habang usapan. Okay? Kasi dyan sa ambush interview na dyan, alam naman natin, busy presidente. So talagang mamadaliin lang yung pag-answer ng question. So dapat talaga maglaan ng oras at panahon para dito sa mga tanong patungkol dito kay PBBM.